Good afternoon, ma'am. My name is Jamin Villanes and today I'm going to perform po suctioning. So, yung purpose po nito is to remove secretions, to facilitate ventilation, then to obtain secretions for diagnostic procedures, then to prevent infection din po. Tapos, yung mga equipments po na kailangan natin is yung suction catheter. Yung suction catheter po is may ano po siya, may sizes po. Yung sa adult po is French 12 to 16. Yung sa children naman po is French 8 to 12. Tapos yung sa infant naman po is French 6 to 8. Tapos next po is yung for example po, assuming po na this is the suction machine. Tapos yung sterile water po. Tapos next po is yung two sterile basin po, tapos yung towel, tapos yung connecting tubing, tapos next po is ito pong gauze swab, tapos yung pen light po, tapos yung pulse oximeter, tapos assuming po na this is the sterile gloves. Tapos next po is pupunta na po tayo sa procedure. First po is, ang gagawin natin is i-verify po natin yung doctor's procedure. Kung ano po yung size ng catheter, kung ano po yung type ng solution, tapos yung airway po na isa-suction natin. Like, ano po yung nose, yung mouth, or yung throat po. Tapos next po is i-check din po natin yung pressure, pressure to be used. Tapos next po is pupunta na po tayo sa patient's room. Tapos magpapakilala na po tayo. Good afternoon, ma'am. My name is Jamin Villanes. I am a student nurse from CSPC po. So, may I know your name po? Okay po. So, yung gagawin po natin is suctioning po. So, ano po, yung ano po nito is, yung purpose po nito is to remove secretions po. Then, after that po is, i-assess naman po natin yung mga kailangan for suctioning, such as yung gurgling respirations po, yung restlessness ng patient, tapos yung vomitus and mouth, tapos next po is yung drooling. Natin yung patent sealed nails, tapos magwawash na po tayo ng hands, and hand hygiene po. Assuming po na nakapag-wash na po ako ng hands, tapos provide na din po ako nakapaglagay na rin po ako ng alcohol. Then next po is magpe-prepare na po tayo ng equipment. Next po is magpo-provide po tayo ng ng comfort sa patient. Then next po is if meron naman pong towel, mas okay po na maglalagay po tayo ng towel sa sa may dibdib ni patient. Tapos next po is yung next po is yung privacy po ni patient. Next po is i-monitor po natin yung oxygen saturation ni patient. Po is kapag na-check po natin yung oxygen saturation po ni client is i-test naman po natin yung suction machine po. Then next po is hyper-oxygenate po natin sa patient. Then next po is mag-gloves na po tayo. Assuming po that ito po yung yung sterile gloves. Then
after po natin makapag-gloves, kunin po natin yung catheter po. Tapos, i-measure po natin siya. Starting from the from the nose po ng patient up to the earlobe po. So, pagkalagay po natin sa kanya, is pwede naman po natin siyang lagyan ng palatandaan. Like, lagyan po natin ng microport tape. Or, hawakan na lang po natin kung saan po yung end ng pag-measure. Pwede naman po natin i-instruct si patient na makikooperate po. Like, i-instruct po natin si patient na habang ginagawa po natin is mag-inhale po siya deeply. Then, next po is lubricate na po natin tong catheter. Gamit po yung lubricating gel. For example po is nakalagay na po yung connecting tubing, tapos nalagay na din po natin yung lubricating gel. Then after that po, i-instruct na po natin si patient na po-position po natin si patient to a semi-Fowler's position po. Tapos instruct din po natin na mag-inhale lang po si patient habang ginagawa po natin yung procedure. Tapos, make sure po pala na kapag maglalagay po tayo ng sterile gloves kapag gagawin na po natin mismo yung procedure. Ma'am, lalagay ko lang po ito. So, inhale po. Assuming po na nailagay na po natin yung catheter sa may bandang ilong po ni patient. Tapos after that po, pwede naman po natin siyang i-check if tama po ba yung pinaglagay natin. Gamit po itong penlight. After that po, kapag wala naman pong na-feel si patient na masakit po, i-withdraw na po natin siya. May i-withdraw naman po. Then, after that po, if okay naman na po si patient, ask po natin if okay naman na. Pwede naman po natin i-stop yung procedure. Ilalagay ko na po siya. Assuming po na naglagay na po ako dito ng sterile water. Didip ko lang po siya dito sa sterile basin. Itong catheter is kapag wala naman na pong yung pwede po nating i-repeat yung suctioning if may mga secretions po tayo na kita or na papansin po. Tapos after that po, i-wipe off na po natin yung catheter using a gauze po. For example po is na-open ko na po itong gauze part. Tapos after that po, i-discard po natin. Then after that po, kung ulitin po pala natin yung procedure, po natin, lalagyan po ulit natin siya ng lubricating gel. Para hindi po kapag pinasok natin, hindi po makaka-feel ng sakit si patient or hindi po magiging uncomfortable si patient. Then after that po, allow 20 to 30 seconds po intervals between suctioning and limit suctioning to 5 minutes in total po. Then after that po, alternate nares for repeat suctioning po. Then encourage po natin si client na mag-inhale deeply po. Kukunin na po natin yung
sterile container po. Tapos yung paglalagyan po ng sputum for laboratory testing po. Tapos dadalhin na po natin siya sa laboratory. Po natin gawin yung procedure. I-assess po natin or i-observe po natin yung secretions po ni patient, yung skin color po ni patient, yung dyspnea or level po nung level of anxiety po ni patient, tapos yung color din po nung secretions na nilabas ni patient. Then next po is i-re-assess po natin sa patient yung secretions po niya sa mouth or sa nose po, or kung ano po yung sa ginawa natin ng procedure. Then next po is i-ask po natin sa patient kung ano po yung na-feel niya after po ng procedure. Then after that po, mag-aftercare na po tayo. Di-discard na po natin yung mga equipments. Yung mga equipments po na ginamit natin. And pupunasan din po pala natin yung mouth ni patient. Then after that po, magre-remove na po tayo ng gloves. Then, kapag na-discard na po natin is mag-hand washing po tayo. Assuming po na nakapag-hand washing na po ako, next po is magdo-document na po tayo. Kung do-document po natin yung untoward reaction po ni client during po habang ginagawa po natin yung procedure, then yung characteristics po ng secretion, yung duration of suctioning po, then yung mag-health teaching din po tayo sa patient. Yun lang po. Thank you.